Okay. Napansin nyo lahat ng tinag ko, mga nakasama ko sa buhay ko, sa bundok. At sila yung namimiss ko talaga. 2 years from now, 2 years ago. So, hintay lang tayo na mag-review. Sila yung mga namimiss mga 2 years ago. Sila yung talagang naging tropa ko sa loob ng van. Siyempre. Hintayin lang natin magka-view. So, wala pa. Meron sana ako ipapakita sa inyo eh. Aamin na sana ako na ako po isang bakla. Opo. Joe! So, wala pa rin view, no? Hindi na tayo gagamit ng sounds kasi mamamute na naman tayo. So, gagawin natin to dahil unang-una, minsan lang sa buhay natin to nangyayari. Pagkatapos ay after 110 days. Ayan. Ngayon lang to natin gagawin dahil nga sa maraming pangyayari sa buhay natin. So, meron akong surprise sa inyo. Total, may one view na tayo. Papakita ko na. At shoutout muna sa lahat ng nakasama ko sa pag-akyat sa bundok, pati sa beach. Ayan. Simula day 1 hanggang ngayon. At syempre dun sa babaeng nagturo sa akin na umakyat ng bundok sa unang-unang pag-ahon ko sa Tinggalan, Aurora. Sayang nga lang at hindi kami nagtagal. So, ganun talaga ang buhay. So, ito na surprise ako sa inyo. Yan. Again, si Joyce. Ayan. Kung magiinom kami, hindi ako talo. Ay, hindi ako mananalo kay Joyce kasi unang-una. Saan ka nakakita mukbang alak? So, ito ngayon. Ang katumbas nito, mga 2 Red Horse na maliit. At ang alcohol niya ay ilan ba yung alcohol niya to? 6%. Sabihin na natin 7 kasi 6.9 eh. So 6.9. So katumbas ito ng 2 Red Horse na malaki ay na maliit. So ito na. Umpisa na natin. Sa mga nagtatanong, late bloomer po akong tao na natuto po akong uminom mga 20 anyos na ako. At ang sakit man isipin, nung high school days saka yung inuman days, lagi akong wala. Kasi iniisip ko, para saan ba ang alak? Gagaguhin mo lang sarili mo. Pero na-realize ko, na ginawa ang alak ng tao. Kaya dapat ang alak masakop ng tao. Pero hindi ibig sabihin na sasakupin ka na ng alak. Kailangan ang alak nilalagay sa tiyan, hindi sa utak. Yeah, ito, umpisa na natin. Shout out Pablo. So again, paunawa lamang. Ginagawa ko lang to dahil ako'y professional. Marami akong problema sa buhay. At imbis na magwala ako sa labas, ito na lang, tapos tamang tulog na lang. Tingnan nyo, magbabago ako habang nalalasing ako, lalo ako nagiging malalim. Ayan. Hindi kagaya noon na kaya ko siyang buksan ng mabilisan. Ngayon, nahirap na. Ayan, okay. First shot. Okay. Bula-bula pa. Huwag sanang matapon. First shot, Pablo Balali. Shoutouts. Joyce, manood ka na. Huwagan natin ang ating sinturon. Tisoy Fernandez Lubiranes, nakatanggap ka ba ng ayuda? Oo. At gagamitin ko sa pag-fishball. At meron akong business na tinatayo. Ang pangalan ay Suka ni Bem. Okay? Daldal ko, no? Okay.
Matagal talaga ako sumat, kaya maraming nagagalit sa akin. Game. Siguro naman, itong Facebook hindi ito mababayulit yung ganito. Galit sila sa sounds eh. Pero sa mga ganito hindi. Kamis. Nakakamiss. Parang yung pang-iwan niya sa akin. Oh. So hindi ako nagmamadali, talagang masarap lang. Ito yung tamang tagay ng mga nagiinuman. Maliit na ano lang. Ay, tas, anong tawag dito? Ah, clear cups pala. Ito yun. Ito. Gusto ko sana magpatugtog. Kaso ang problema kasi sa Facebook, pag nagpatugtog ka, namumute. Kaya sayang din yung pinagdadaldal ko. Kaya okay na yung ganito. Gusto ko kausapin ko kayo. Okay, pangalawa. Grabe yung bula oh. Makwento ko nga lang sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, lip bloomer ako. During my high school day, yari kayo, nag-English na ako. 4 years kang mag-high school, di ba? Never ako uminom ng alak niyan. Hanggang nag-graduate ako ng 2014. Ayan, si Pablo. Kaibigan ko yan. Nanonood ngayon. Alam mo yan. Never ako nag-inom. Until dumating yung JS Pram sa Tivoli, sa likod ng Evergotesco. Doon sa park. Naalala ko pa noon, tricycle lang yung sinakyan namin. Tapos naka-ano kami. Naka polo. Ang ininom ko doon ay mixed wine, combination ng juice na may kasamang alak. Yun ang una. Pero hindi mo masasabing alak yun eh. Kasi unang-una, mixed wine yun eh. More or less 2% lang ng alak yun. So, ayan. Kaya, hindi ko masasabi na yun yung unang-una kong inom. Ang unang-unang inom ko talaga, that was 2006. Yan. 2006. So, 4 years pa lang ako nag-inom. Tandaan nyo. 2006 sa lugar nila ni Jason Rivera. Kung nanonood ka man. Dito sa Bayer Street. 2006. Dito ko natuklasan yung talent ko. Bigla ang nag-rap na lang ako. Nakarinig ako ng beat. Ayun. So, doon nag-start yung career ko na naging rapper ako, 2006. Tapos, by 2008, doon na talaga ako nakapag-record ng mga kanta ko. Tisoy, good for you classmate. Dapat ilaan sa negosyo sa ayuda. Okay. Tama yan. Ito, hindi to galing sa ayuda. Ito yung matagal ng alak na nakatago dito sa bahay namin. Nakatago lang. Kasi may birthday nung nakaraan. Kung makikita nyo naman sa live ko, makikita nyo naman sa YouTube ko, may mga birthday na nagaganap dito at binivideo ko naman. So ito yung mga natira. Hindi ako nakisabay sa kanila eh. So pangatlong shot. Tisoy, shot. Nagdagan ng yelo, hindi na. So yun na nga, by 2008, nag-start yung career ko as a rapper. Till now. But, for me, hindi na ako nakakapag-rap kasi unang-una, yung content ko kasi sa pag-rap is all about lipunan, mga nagaganap sa mundong ibabaw. At eventually, biglang nawala yung gana ko eh. Alam mo yun. So nalipat ako sa yun na yun. May nag-chat sa akin. Kumusta? Tika lang ah. Okay, kumusta lang siya. Kung humihinga pa daw ako. So pangapat.
Ang namimiss ko sa buhay ko talaga is yung mga tropa ko noon. Alam mo, ako yung taong hindi nakakalimot sa mga nakaraan. Sobrang namimiss ko sila araw-araw, na naiisip ko sila. Siguro ito yung isip ng isang binata na hanggang ngayon wala pang asawa. Hindi ka napopokus sa isang bagay eh. Kaya siguro iniisip mo yung mga tropa mo, mga dati mong kasama. Kasi yung mga kasama mo dati, hindi ka na rin nila na naisip, hindi ka na rin nila na aalala. Kaya itong mga bagay-bagay na mga ganito, mahalaga to. Yung pag-usapan natin yung mga bagay-bagay. Kagaya niyan si Tisoy Fernandez. Kasama ko yun sa pag-training sa call center, 2015. Yan, kasama ko yan. Sobrang bait niyan. So si Pablo, yung nanonood sa akin ngayon, 2003-2004 nagkakilala kami niyan. Hanggang ngayon, tropa pa rin kami. Masaya nga ako dahil dumating siya sa nung nakaraan, nung June 22. Dumating siya dito at for the first time, sa tagal ng panahon, ngayon lang kami nagkita. Shot. Tapang. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagpupulutan. Hindi ako yung tipong taong na kainuman mo hayok sa pulutan. Hindi ko trip yun. Na ako. Nasusuka. Tamang alak lang. Ito na nga. Last 2 years. So, 2018. Kasi mga pinaka worst na nangyari sa buhay ko kasi mga year 2006 hanggang 2016, yan yung pinaka worst. Parang walang magandang nangyari sa akin yan. Pero by the year 2017, medyo nagkaroon tayo ng magandang mga pagkakataon sa buhay. Nagkaroon tayo ng trabaho, mga ganon. Tapos by 2018, okay. Tapos 19, mas maganda yung 2019 para sa akin kasi yan yung time na naging naging tanod ako hanggang 2011. Yan. Baliktad Mali. 2000 Tiga. Kakalituhan na. Mali. 2011 pala hanggang 2013. Yan. Shot. Joyce, ang na. Tapang. Pagilan na, bilangin nyo na lang. Tsaga ni Pablo ang puta. Ito nga pala yung business ko. Ayan. Business minded akong tao eh. Magpakailanman hindi magbabago
ang tinitibok nitong aking puso magpakailanman mag Di talaga ako sanay uminom ang puta. Sabado pa lang ngayon, no? Bah, sarap nito. Nakakadalawa na ako. Joke lang. Isa pa lang. Okay. Ito yung mga shot ng mga tito. Ano nga pala? Magdadrama tayo. Gusto nyo? Tinatanong nyo o tanungin nyo naman sa sarili nyo kung may asawa na. Sa totoo lang, nagkaroon talaga ako ng karelasyon 2007 hanggang 2009. So matagal-tagal din. Sobrang minahal ko siya. Sobra. Yun nga lang ang masakit. Kasi hinagap-hagap ng paglipas ng panahon. Gusto ko man siyang hanapin. Hindi ko na talaga siya mahanap. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Sobrang mahal ko yung babaeng yun. Siya yung nagturo sa akin ng lahat. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, let bromer ako. Let bro. Huli na ako nagkaroon ng tunay na girlfriend. Alam ni Pablo yan. Never ako nagka-girlfriend ng high school. Never. Akala ko nga nun, hindi na ako makatikim ng luto ng Diyos eh. Pero by the year 2007, my God, bago. By 2009, ito yung time na kailangan ko mag-move on. Hindi spoken poetry. Ang uso pa nun ay hinagpis at hinanakit. Hindi pa uso yung hugot nun. Ito'y nagawa ko noong 2009 sa aking sarili. Sa kagustuhan kong mag-move on, pumunta ako ng Cebu kasama si Ronald Atabay. Nagtrabaho ako dun. Nag-work. 4 months kami doon. Hindi na ako nag-isip. Hindi na ako nagdalawang isip nung sabihin sa akin ni Ronald kung gusto kong sumama. Kasi that time, yung panahon na yun, sobrang nasaktan ako. Hindi kami nag-break. Bigla na lang siyang bumalik sa kanyang ex na taga Pangasinan. Sobrang sakit sa akin nun kasi sabi ko nga sa inyo, huli na ako natutong magmahal. At nung panahon na yon, inakala ko na siya talaga. Siya na talaga ang lahat kasi nagtrabaho na ako. Binibigay ko na sa kanya yung sahod ko. Ginawa ko yung lahat.
para lang tumagal kami. Pero lahat may katapusan. Oh, by 2009 March, lahat yun. March 22. Hindi ko makalimutan yun. Yun yung panahon na nang iwan siya sa akin. May 22, 2007 naging kami. March 2009 naghiwalay kami. Hindi siya nagpaalam. Bigla ang uwi. Kasi sa totoo lang nagsama kami. After nung masaktan ako, never na ako nagmahal. Dating, oo. Pero iba yung pagmamahal niya. Sa kanya ko lahat natutunan. Doon ko na-realize na lalaki ako. Kasi inaalagaan niya ako. Siguro kaya lang nagkagano na nagkahiwalay ay siguro bata pa siya. That time kasi 15 pa siya. Ngayon ako is 17 or 18. So bilangin nyo na lang kung ilang taon ako. Sobrang mahal ko yung babae na yun. Siya yung kauna-unahang ginawan ko ng kanta. Nasa lumang YouTube channel ko. Chaser Gracias Desinas. Yung totoo niyang pangalan. So pinangalan ko na rin sa kanya. Tagatandang Sora siya. Grabe yung view ko. 3. Ganun pala yun, no? Pag nagmahal ka ng first love yun eh. First love. Matanda na kasi ako talaga nagkaroon ng pagmamahal na naramdaman. Napokus ako sa pag-aaral, ganun. Kasi pangarap ko talaga noon. Nung mga panahon na high school. Maging broadcaster. Mascom yung gusto ko noon eh. Kasi matigas yung mukha ko eh. Gusto ko humarap sa tao. Gusto ko magpasaya. Talagang tumatak na sa isip ko yun. Na gusto kong humarap sa TV. Gusto kong magpasaya. Kaya nga nag-audition ako eh. From 2012 hanggang ngayon. Marami na rin ako napuntahang mga TV series, pelikula, commercial, variety show, celebrity vlog, talentadong Pinoy, Minute to Win It, BBB, mga ganon. Wattpad, sa Wattpad lumabas din ako nun. Kami yung mga extra noon. Nung ang probinsyano, sinubukan namin mag-audition dyan, pero masama talaga ugali ni Coco Martin. So anyway, yung nagmahal nga ako, alam nyo, lahat naman ng tao nagmamahal eh. So siguro talagang hindi lang, by 2009 talaga, yun yung pinaka sobrang sakit. Kaya nga, nagsibo ako nyan eh. Tapos, pag uwi ko, siguro 1 year akong natenga. 2010, 2011, mga ganun. Ganun pala yung pag nagmahal ka ng totoo. Sobrang sakit. Hindi ako umiyak ha. Naisip ko lang kasi yung mga panahon na sobrang saya namin. Yung ramdam mo sa sarili mo na mahalaga sa kanya. Pero sa isang iglap, bigla siyang mawawala ng gana sa'yo. Siguro, actually nagkaanak kami. Kung nabuhay nga yun eh, ilang taon na ngayon. Ang sakit lang kasi ng ginawa niya. Pinalaglag niya. 2009, so imagine mo na lang kung ilang taon na yung baby kung nabuhay ngayon. Kaya, ang point ko ngayon is,
Hindi ko hanggang magkaroon ng anak. Blessing na lang ng Lord yun kung magkaroon ka ng anak. Ang gusto ko lang, magkaroon ng kasama sa buhay. Kasi at my fucking age 35, you know what I'm saying. Pag-English na ako, delikado ka na. I'm too old now. So imagine this if I have a wife, for example, I'm 36 and we get a baby 37. So imagine this. Pag nagbinata siya, 18. Oh, so idagdag mo na lang 'yun. 36 plus 18. So more than 50 years old na ako. Nagkaroon pa ng 18 years old. So mangyayari niyan, matanda na. Pero number is just a number. Age is just a number, you know what I'm saying? Alam mo yan, Tisoy. We are currently friend. And we train call center agent, but we don't succeed. You know? So that's why I'm speak in English now. It's because I train call center, but in my fucking life, I never use and I never become a call center. Because fuck the interview, man. Every time na mag-i-interview, ini-insult ka lang. Sa physical, sa emotional. What the fuck? Shit. Kukunti lang yung nanonood sa'yo. Nakikisama yung load. So again, masaya naman ako ngayon sa buhay ko. As you can see, nandito ako sa tent. Hindi ko alam eh. Iba yung feeling pag nasa tent eh. Sino to? Ayan, shout out sa'yo Michael Valdez. Iba yung feeling pag nasa tent eh. I'm the kind of person na I'm so isolated, you know what I'm saying? Kung meron nga lang isang pagkakataon na bigyan ako ng chance na mabuhay sa isla. Kung may isang taong mag-challenge sa akin na tumira sa isang isla, gustong gusto ko yun. For a month, for a week, for a year. Supply. Supply, ibig sabihin mga buto na pwedeng itanim. At makakasama. Hayop, babae, ano pa ba? Mo lang ako ng cellphone na or camera na pwede kong i-document ang mga nangyayari sa buhay ko. Why not? You know, I'm so isolated, man. Galit ako sa mga sounds. Sa mga unnecessary sounds. Yung mga walang sense. Yung mga kwentuang walang kwenta. Ito yung kwento ko, may kwenta to kasi tungkol sa buhay ko to. Kung tatanungin nyo ako, yung pinakamasayang buhay, pinakamasayang taon sa buhay ko, siguro from the year 1995 to year 2000, then 2001 hanggang 2011, yan yung worst. But by 2012 to 2013 yung medyo worse. 2015 medyo okay.
17 hanggang ngayon, okay. Pero by 2020, for me, ngayon, no. Unang-una, ang tagal ko ng YouTuber. Trip na trip ako ni YouTube. Ang dami kong violation about sa videos ko. Yung content ko lang naman tungkol sa mga fucking life ko. Pero ang daming copyright. Uh, Strike na rin ako. Like today, naban ako ng 7 days. So nag-iingat na rin ako mag-upload ngayon. Kasi ang purpose ko lang naman kaya ako nag-upload. Gusto kong balikan yung mga memories na mga nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng mga ganong issue, no? Shit. Yun, tiis muna, walang upload. Meron akong second channel pala. About my new hobby. Yun yung mga games, yung mga ganyan. Nire-review ko lang yung isang laro. Dinubura ko din. Subscribe kayo doon. Bernardo Corner. Tapos comment kayo kung gusto nyong baguhin yung name. Kung nalilito kayo sa Bernardo Corner. Bem Corner, pwede nyong gawin. Burn Corner. Mga ganun. Mga games yun, nire-review ko. Tapos, pag di ko gusto, binubura. Tapos, another review na naman ng isang laro. Ganun lang. Tapos, may mga tropa tayong gusto tayong i-review. Gusto nilang i-review yung mga ginagawa nila. Mga ganun. Kunwari, by example, gusto mong ipakita yung hilig mo. Pwede ko siyang ipakita doon sa channel ko. Kasi yung channel kong naban, tungkol na... So, paubos na to. Long shot na lang. Bitin. May nag-comment na naman. Ano daw nangyari sa YouTube ko? Shot. Mas maraming kwento. Walang kainuman. Kung napansin nyo, yung mga tinag ko, yung mga nakasama ko sa bundok, namimiss ko talaga umakyat. Kaya kung pwede nga lang umakyat uli. Kaso ang daming kailangan ngayon. Travel pass, health certificate, ano pa ngayon? Yun lang. Travel pass, health certificate. Yun lang. Siguro yung travel pass hindi na kailangan ng isang katulad ko. Kung kunwari sumasama lang. Kailangan siguro yun ng mga coordinator. Yun nga. Shoutout nga pala kay Lori. Siya yung nagbigay sa akin ng pagkakataon na makita ang ganda ng mundo. Shoutout kay Lori. Yan. Maraming salamat. Pinakamasayang nangyari sa buhay ko yung nakita ko yung ganda ng Pilipinas. Yun lang. So ba to? Kumusta na yung YouTube mo? Yun, ban. Busin na natin to. Sayang yung load ko. Ubos yung Giga 50. Last shot siguro itong isa. Wala talaga nanonood eh. Last 2 shot. Kung di talaga nanonood si Joyce no. Bali mapapanood nyo naman to live to. Huwag lang iban sa YouTube. Ay sa Facebook.
lasing na. Tangina, nakakadalawang mocho pa lang. Kanina kasi di ako na napag-live, di ba ako napagpa-load eh. Kaya nakita nyo lang yung, pero nakadalawa na talaga ako eh, dalawang mucho eh. Kaya sobrang hilong-hilo na rin ako. Pero mo, 4. Pinakamaraming na inom ko sa buhay ko siguro 7. Yun, yung masaya. Iba kasi yung mag-inom na may video kay. Saka may nakikita ka mga chicks. Siguro yun yung pinaka lakas ng isang babae, ay isang lalaki. Pag nakakita ka ng chicks. Nakapito ako nun. Hindi ako mapaniwala. Pero ano yun eh. Hindi naman siya Red Doors. Tiger. Diba ko kung buhay pa yung alak na yun. Tsaga ni Michael, nanonood pa rin. Shot ko na to bago maubos yung Giga 50 ko. Salamat sa Smart. Last na nga to. Yun o. Ubus. Thank you. Yan ang pinakagusto kong tigman yung Budweiser. Sino tong isang nanonood? Ako hindi ko na mabilang yung shot ko. Wala namang kainuman. Ang problema kasi sa akin pag nalalasing ako, o kahit makainom, halata, namumula agad. Siguro hindi hiyang, pero hiyang ako naman. Ano? Namumula. So again, sinasabi ko sa inyo yung mga nangyayari sa buhay ko, alam nyo na. Tapos ito, hindi to galing sa ayuda. Ito yung matagal nang nakatago dito sa bahay namin. Kasi pag may mga birthday dito, alam nyo naman yan sa YouTube, marami kayong nakikita mga special occasion dito, binivideo ko naman. Mga tira-tira lang to, ngayon ko lang tinira. Kahit sa buhay ko ngayon walang matira. Mga tira-tira lang to. Tapos ayan, ininom ko. Hindi ako sanay sa MP. Mas gusto ko to. Mas prepare ko tong Red Doors. Alam mo yan, Marlon Bona. May nakakalimutan pa ba ako? So, bago tayo magtapos, last shot, kasi naubos na yon. Gusto ko munang pasalamatan sa mga nagtiyagang nanood sa akin. At sa lahat ng nakasama ko sa bundok. Yung mga JC natin sa bundok. Pangit pakinggan bundok. Mga JC natin sa ahon. Never ko naman binura yan. Nandiyan pa rin sa messenger ko. Naka 13 na ako kay Lori. So, 13 JC. Group chat Bisaya kasi ako dong taga Negros Inumin ko nga muna to, putang ina. So again, papasalamat ako kay Los Biminda, Bem para Ignacio. Ay, tang ina, mali. Ignacio ang puta. Los Biminda, Bem de la Cruz. Siya yung nagturo sa akin umakyat ng bundok. Second, si Lorely del Rosario. Siya yung nagpakita ng ganda ng Pilipinas. May mga pagkakataon na wala akong pambayad at alam niya na yung mga gagawin ko. Third, kay Rafael Alejandro, yung driver naming napakabait, kasi may mga pagkakataon na umaakyat ako, walang chibog at siya lang yung
taong willing mag-volunteer na pakainin ako. At syempre, salamat sa iyo. At syempre kay alam mo na kung sino ka. Giting ko ba? Jebel Boyseco. Salamat kasi may mga pagkakataon ding magkasama tayo na nililibre mo ako. At sa dami ng pwedeng mangyari ay 3 beses tayo nagkita sa isang event. At masakit nga lang at na-reject. 3 times mo akong ni-reject. Sobrang umasa ako na magiging tayo. So, ito yung mga ginagamit ko sa biyahe. At sa lahat ng mga nakakilala sa akin, huwag niyong na akong alalahanin at buhay pa ako. At huwag niyong kalimutan yung YouTube channel ko. Ben Vergara. At yung isa kong new channel ko na nagpo-promote ako ng mga gustong magpa-promote, yung Bernardo Corner, na dadalawa pa lang yung subscriber. At malungkot ako kasi wala na akong mama last year. May 11, wala na siya. Wala na nga akong papa, wala pang mama. So, kami na lang magkakapatid. Kung magtagumpay man ako, thank you. Kaso hindi niya na makikita. Siya yung pinaka-supportive na tao. Supportive sa mga ginagawa ko. Tapos, every time na may ahon ako, siya yung unang-unang nag-like. Siya yung unang-unang nagsisermon. Siya yung unang-unang nagsasabi na mag-iingat ka sa bawat pag-akyat ba. Salamat. Wala na akong mama. Yun lang. At sana matapos na tong pandemic kasi gusto ko ulit umakyat. Namimiss ko na umakyat. Namimiss ko na yung mga taong nakasama ko sa pag-akyat sa bundok ko. Again, this is Ben. Subscribe kayo sa channel ko. At keep safe. Kaya natin to. Yung mga pandemic. Bye-bye. At saka single ako hanggang ngayon. Sana makahanap na ako ng mag-aaruga sa akin. Bye-bye.